Magandang araw mga mag-aaral. Narito na naman tayo sa ating panibagong aralin sa ating ikalawang markahan at ating pag-aaralan ang tungkol sa mitolohiya ng Kanluranin. Sa aralin ito, inaasahang matutunan mo ang sumusunod. Una ay natutukoy ang paksa at mga ideya mula sa mga usapan sa halimbawang mitolohiya at nasusuri ang isang mitolohiyang napanood. Sa aralin ding ito, ikaw ay inaasahang manailalahad ang mga pangunahing paksa at ideya batay sa napakinggang usapan ng mga tauhan at nakabubuo ng sistematikong panunuri sa mitolohiyang napanood. Ngayon naman ay ating alamin kung ano nga ba ang mitolohiya. Ang mitolohiya o mito ay isang uri ng naratibong tuluyan o prose na may layuning magpaliwanag kung anong pinagmula ng daigdig at ng tao. Ang salitang mito ay mula sa salitang Latina mythos na hinango naman sa salitang Griego na musos ay kapwa nangangahulugang kwento o pagkukwento. Ayon naman sa Amerikanong kwentistang si William Bascom, myths are considered to be truthful accounts of what happened in the past. Their main characters are not usually human beings, but they have human attributes. They are animals, deities or culture heroes whose actions are set in an earlier world. Gaya ng nabanggit, ang mga mito ay batay sa katotohanan ngunit nagkakaroon ng iba't ibang bersyon dahil na rin sa iba't ibang danas ng mga taong pinagsasalina ng mga ito na may sinasamba at pinaniniwalaang iba-ibang Diyos-Diyosan. Ang mga pangunahing tauhan sa mitolohiya ay pangkaraniwang mga Diyos at Diyosa o mga nilalang na mayroong dugong Diyos at dugong tao. Ang mga Diyos at Diyosang ito ay halaw sa mga Griego at Romano na nagkakaroon ng iba't ibang bersyon sa iba't ibang lugar. Kadalasang nagkakaroon lamang ng iba-ibang pangalan ang mga Diyos at Diyosa, ngunit pare-pareho lamang ang kanilang gampanin o tungkulin. Ngayon naman ay dadako tayo sa pagkilala sa pangunahing ideya ng mitolohiya. Bilang pagbabahagi ng katotohanan, naghahatid din ang mitolohiya ng mga ideya o mga kaisipang malapit sa karanasan at buhay ng mga tao. Ang mga ideyang ito, ang punto o pangunahing konsepto na nais na iparating ng may akda at ng mismong akda sa mga mambabasa. Mayroong iba't ibang paraan na maaaring makatulong sa pagkilala at pagtitiyak ng pangunahing ideya o kaisipan hatid ng mitolohiya sa mga mambabasa. Ilan sa mga paraang ito ang sumusunod. Una ay ang pagsusuri sa detalye. Ang masusing pagsusuri sa mga detalyeng ipinapahayag ng akda ay ang magbibigay daan sa pagkilala sa pangunahing ideya. Ang mga detalyeng ito sa akda ay ang mga pansuportang impormasyon o kaisipan na konektado sa pangunahing ideya o kaisipang hatid ng akda. Pangunahing layunin itong palawakin at higit na bigyang linaw ang pangunahing ideyang isinasaad ng akda. Pangalawa naman ay ang pagsusuri sa usapan o dialogo ng mga tauhan. Sa pagsusuri sa mga usapan ng mga tauhan, matutukoy ng mga mambabasa ang mga tagong mensahe o kaisipang isinasaad ng akda. Sa tulong din ng mga usapan at pahayag ng mga tauhan, makukuha ng mambabasa ang punto o konseptong hatid ng akda dahil maaaring direkta itong isaad ng mga tauhan o may mga hudyat silang ibigay patungkol sa ideyang nais na ipahayag ng akda. Pangatlo naman ay ang pagsusuri ng tauhan. Sa pagsusuri ng tauhan or pagsusuri ng mga katangian at pagkakakilanlan ng mga tauhan, maaaring makilala at matukoy ng mga mambabasa ang pangunahing ideyang hatid ng akda. Maaaring sa isinasaad na katangian at katauhan, positibo man ito o negatibo, ng mga tauhan sa akda. Mabibigyan ng ideya ang mambabasa sa nais na iparating nito. Halimbawa, ang pagkakaroon ng negatibong katangian ng mga tauhan ay maaaring magsaad
ng mga pag-uugaling hindi dapat natularan ng mga mambabasa dahil sa mga negatibong pangyayaring maaaring idulot nito. Ngayon naman ay alamin natin ang 5 elemento ng mitolohiya. Una ay ang tauhan. Ang tauhan sa mitolohiya ay mga Diyos at Diyosa na may taglay na kakaibang kapangyarihan. Halimbawa ng mga tauhan sa mitolohiya ng mga Griego ay ang mga Diyos na sina Zeus, Aphrodite, Athena at iba pa. Pangalawa naman ay ang tagpuan. Ito ay may kaugnayan sa kulturang kinabibilangan ng sinaunang panahon. Sa pangatlong elemento ng mitolohiya, ito yung banghay. Mayroon itong kapanapanabik na aksyon at tunggalian. Maaaring tumatalakay din ito sa pagkakalikha ng mundo at mga natural na pangyayari. Nakatuon din ito sa mga suliranin at paano ito malulutas. Ipinapakita din ang ugnayan ng tao at ng Diyos at tumatalakay sa pagkakalikha ng mundo, pagbabago ng panahon at interaksyong nagaganap sa araw, buwan at daigdig. Pang-apat naman ay ang tema. Ito ay nagpapaliwanag sa natural na pangyayari at pinagmulan ng buhay sa daigdig, pag-uugali ng tao. Mayroon din itong kapani-paniwalang panrelihiyon, katangian at kahinaang ng tauhan at ito ay kapupulutan ng aral sa panglimang elemento ng mitolohiya ay ang pananaw o point of view sa Ingles. Ito ay nangangahulugan ng paraan ng pagsasaalang-alang o pagsusuri sa isang bagay, suliranin o pangyayari. Ito ay ang opinyon o paningin ng isang tao tungkol sa isang bagay o paksa. Tatalakayin naman natin ngayon ang isa sa pinakamahalagang elemento ng wika, ang pandiwa. Sa pag-unlad ng ating kaalaman sa pandiwa, mas nauunawaan natin ang kasaysayan ng bawat pangyayari at ang kahulugan ng bawat galaw ng ating mga tauhan sa kwento ng ating buhay. Upang mas maintindihan natin ang kahalagahan ng pandiwa, mahalaga na alamin natin kung paano ito bumubuo ng mga pangungusap at nagbibigay buhay sa mga ideya. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay at aktibidad, layong mapalalim ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa iba't ibang anyo ng pandiwa at kung paano ito naipapahayag sa iba't ibang konteksto. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay salitang nagpapakilos o nagbibigay buhay sa isang lipon ng mga salita. Ito ay isa sa mga bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Sa unang markahan ay natalakay din natin ang mga aspekto ng pandiwa. Ito ay ang mga aspektong naganap o ito yung nagsasaad kung ang kilos ay nasimulan na o natapos na. At ang aspektong nagaganap naman, ito yung aspektong nagaganap o ito yung nagsasaad ng kilos na kasalukuyang ginagawa o nangyayari. At ang pangatlo naman ay ang aspektong magaganap na kung saan ito ay nagsasaad ng kilos na pinaplano pa lamang o gagawin pa lamang. Maliban sa aspekto, ang pandiwa ay may iba't ibang focus. Iba't iba ang panlaping ginagamit sa pagbuo ng mga pandiwa. Sa pagbabago ng panlapi ng pandiwa, nagbabago rin ang paksa o focus ng pangungusap. Ngayon ay alamin natin ang tatlong focus ng pandiwa. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang focus? Ang focus, ito yung tawag sa relasyong pansimantika ng pandiwa sa sinuno o paksa ng pangungusap. Ang unang focus ng pandiwa ay ang aktor o focus sa tagaganap. Dito ang paksa ang tagaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa sa pangungusap. Ito ay sumasagot sa tanong na sino. Ang mga panlaping ginagamit dito ay mga panlaping mag, mang, ma,
maka, makapag, maki, at magpa. Ang pangalawang focus ng pandiwa ay ang focus sa layon. Ang paksa ang layon ng pandiwa sa pangungusap. Ito ay kalimitang sumasagot sa tanong na ano. Ang mga panlaping ginagamit ay ang in, ay, ipa, ma at an. Sa Ingles, ito ay tinatawag na direct object.